Yo, what's up? Morning, guys. Ang tagal na nung... Kailan ba yung last na nakapag-upload ako dito sa channel na to? 7 months? 7 months or 8 months ago yata yun? Dapat ano lang to faceless channel na podcast style, alam mo yun? But, ayun na. So, hindi talaga ito yung main channel ko. Yung main channel ko talaga, it's all about personal vlog, tapos more on videography na side. Ang purpose nitong channel na to, para siyang podcast na raw style. Tapos, wala lang, kung pag-uusapan lang kung ano yung mga tumatakbo sa isip ko. Mga ganun. Mga random stuff. Kung ano-ano, politics. I mean, hindi naman ako politician, pero gusto ko lang, alam mo yung pag mga crazy times, tapos gusto mo lang mag-comment sa mga bagay-bagay. Mga ganung pangyayari. So, few things I want to talk about ngayon. Gusto nga parang maging consistent sa channel na to kasi, ano gusto ko talaga gusto ko ilabas yung thoughts, yung idea, yung comment na parang pag hindi ako nagkaroon ng medium or channel para mailabas to kung ano yung mga natakbo sa utak ko, feeling ko mababaliw ako. Unedited to, by the way, tuloy-tuloy lang to, magre-record ako. Podcast style lang talaga. So, yun. So, kahapon, nagising na yata ako mga bandang 6 p.m. na. Nakatulog kasi ako ng tanghali. Tapos, si Mrs. nakita ko, online simba, online church ba tawag sa ganon? Tapos, syempre live feed yun na nabibidyohan dun sa simbahan. Minsan, hindi ko alam kung dahil ba online, kaya nagtatanong ako kung magkaiba ba yung online na live kesa kapag actual na nagsisimba. Kasi tagal ko na hindi nakapagsimba sa totoo lang. Tapos, napansin ko ang daming update. Ang daming bago pagdating sa kanta. Yung sequencing naman ng mga... Hindi ko alam kasi hindi kasi ako pala simba talaga. Pero yung sequencing nung mga ginagawa kapag permisa, parang ganun pa rin naman. Pero yung kanta minsan parang tingin ko ang haba na ang hindi ko magets, hindi ko na magets yung format ng pagsisimba ngayon sa totoo lang. Minsan kala mo tapos na yung kanta, hindi pa pala. Mga ganun. Pero hindi ko lang napansin kahapon yung pag nangihingi ng abuloy. Siguro kung gusto mo makatakas dun sa paghihingi ng abuloy, mag-online ka na lang. I mean, pwede ka rin naman di magbigay kapag in person, pero Gcash, yung pala may nakita ako hapon, parang nagpo-post din sila ng Gcash. O nga naman, para sa mga gusto magbigay ng online abuloy. Ay, hindi abuloy yung term doon eh. Hindi abuloy yung term. Abuloy. So yun, sitwasyon ngayon, ano ba yung sitwasyon natin ngayon? Ngayon, March 2026, fucked up talaga kung yung tatanungin nyo. Wow. Ang nakakatakot kasi dito, mas magiging malala ba yun ngayon kesa nung pandemic? Kasi nung pandemic, ganito kasi yun eh. Nung pandemic, para tayong alam mo yung nagkaroon ng sudden stop pagpasok ng 2020. Kasi nga, di ba, biglang freeze lahat, bawal pumasok. Hindi ko alam paano rin tayo nakasurvive nun eh. Kasi tigil yung trabaho. Pero at least nagawa nila ng paraan like hindi ko lang alam kung na-experience ito, but for us, na-experience namin mag-pause muna yung mortgage.
yung tsaka yung iba daw sa sasakyan, nag-stop muna yung payment nila sa sasakyan. Parang nagbigay ng palugit habang naka-freeze yung mga trabaho. Naka-survive nun di ba? Parang pakiramdam natin, ending na pakiramdam natin nun. Dead end. But still, naka-survive naman tayo. Hindi lang as a nation, mga Filipinos, but sa buong mundo. Pero ngayon, parang kahit anong isip mo, kahit anong way ng pag-iisip mo ng paano ba natin malalagpasan to, parang wala kang maisip na solution. Kasi parang, lalo ngayon dito sa Pilipinas, grabe yung oil price hike, yung kawalan ng transportation, yung mga matatanda na wala nang kinikita, dead end na talaga, hindi lang sa kanila, but unti-unti yan, magiging chain effect din yan sa mga tao na kahit papaano medyo angat sa buhay. Kasi ngayon, ayoko na gamitin yung sasakyan talaga, sa totoo lang. Ayoko na gamitin kasi magkano yung diesel ngayon? Ngayon, bukas yata, magi-increase na naman. So, nasa around 120, 130, something na yata siya. Nagka-carpool na lang ako papasok sa BGC ngayon. Ewan. Hindi ko alam. Hindi ko na alam talaga yung sasabihin ko sa totoo lang sa mga bagay-bagay na to kasi parang kala mo sa movie lang siya nangyayari. Ngayon nangyayari na sa totoong buhay. Pandemic, kahit pa paano, okay pa eh. I mean, hindi siya okay in a way na okay. Pero paano ba? 2020, for a few months kasi para tayong struggle nun eh. Lahat naman. Pero nagkaroon ng way talaga. Hindi naman sa pagiging pro Duterte. Pero nagkaroon kasi ng way nun kahit papaano eh. Nagawa nila ng paraan para may immediate band-aid kumbaga. Pero ngayon wala. Kasi wala. Sa trabaho may bali-balita pa na magbabawas ng mga sa private. May mga ganun para makasurvive din. Yung gera hanggang kailan ba to? Yun eh. Akala kasi yung gera, akala ko rin naman, nung nagsimula, parang aabutin lang siya siguro mga 3 weeks. Putya ngayon, mag-iisang buwan na. Nang mabigat dyan, kung familiar kayo sa gera ng Ukraine tsaka Russia, na ang alam ko ngayon, ongoing pa rin, ang tagal na nun. Kakayanin ba natin yung ganun? Na tumagal? Kung tatagal to ng more than 6 months or up to a year, ano yun, tuloy-tuloy yung pag-increase ng gas, tuloy-tuloy yung pag-increase ng diesel, lahat na, anong nangyari nun? Paano yung collapse na hindi ko ma-explain eh. Sa totoo lang, hindi ko ma-express ng tama. Kasi ngayon parang nagkaroon ako ng brain freeze kasi hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Hindi ko ma-imagine yung mga posibleng mangyari. Ayoko naman mag-comment dyan sa politics, statistics, mga deep dive analyzation pa sa politics side, economics. Kasi hindi naman ako master yan eh. Wala naman akong alam dyan. Ang alam ko lang ngayon, mag-comment sa mga bagay-bagay and express yung experience. Hindi naman ako magaling para mag-isip ng tamang solusyon sa mga ganyan.
Biktima nga ba tayo? Ano-ano? Ano ba? Ano ba anong category tayo papasok? Kasi kalokohan kung wala silang plan B sa kung ano man yung nangyayari ngayon. Hindi pwede yung ganyan. Paano tayo makaka-survive as a nation? As an individual muna, paano ka makaka-survive? Nung umpisa, yung nag-umpisa to, parang ano pa eh, patawa-tawa pa tayo eh. Parang, hahaha, gera, ganyan-ganyan. Yung iba hindi sineseryoso. Naramdaman na natin yung fuel price increase before. Pero, hindi sa gantong level. Ngayon, disaster talaga. Unang maapektuhan dyan, yun nga, yung transportation. Sunod, yung services. Ito lang na-anticipate ko yung mga supply, maapektuhan din yan. Yung presyo ng mga bilihin hanggang sa, yung mga trabaho, mababawasan na. Paano na yung mga nagtatrabaho sa private sector? Mawalan na rin sila ng trabaho. Teka, ano ba? Nandiyan na ba yung package? Wait lang. Meron kasing ni-expect na online delivery ngayon si Mrs. Kaso, hindi ko alam kung anong oras dadating. Siguro may mga tao rin na kagaya ko ngayon na parang sabog-sabog yung nasa isip kasi nagugulat sa mga nangyayari. Ako, ganun ako ngayon. Talaga, parang Jesus take the wheel na lang talaga. Ang pinagkaiba lang ngayon, ito sa akin, ako. Nung pandemic, nagbabarko pa ako noon eh. Na-stop kami sa barko, tapos nawalan ako ng trabaho. Hindi naman nawalan, ba't nag-pause sa trabaho? Kasi sa barko nga, hindi mo na pwede bimahin yung cruise. But, at the same time, yung mga bayarin nun, yung mga major na bayarin nun, nag-pause din. Yung nabanggit ko nga kanina, yung mortgage. Tapos, paano ba? Ano ba yun? Nakalimutan ko na yung mga ano nun eh. Hindi ko masasabing naging malaki yung tulong ng ayuda nun kasi nga dito halos walang ayuda ng mga pinapamigay kasi dito hindi naman like basta hindi ko masasabing nakatulong yung ayuda ng mga panahon na yon. Naka-survive lang talaga kami kasi nga si Mrs. may trabaho pa noon. Hindi siya na-retrench, hindi siya na-float, na-bench, something. Ako lang yung walang trabaho noon. But at the same time, nakakapag-carpool ako noon. Kasi nga, walang problema nun sa gas. Tama ba? Walang problema sa... Nagkaroon din... Ay, hindi naging major problem yung gas noon. Hindi kagaya ngayon. But this time, parehas kami may trabaho. Pero, sa ongoing na pagtaas ng gas, hindi namin alam kung paano, alam kung paano magiging approach namin sa future, sa totoo lang. Walang pandemic, walang health risk, pero yung gas, imagine ngayon, ito pa, yung electricity daw, magkakaroon ng crisis din sa kuryente. Like, fuck. Grabe yung pilay kapag kuryente and yung gas yung naging problema. Sabi nga nila,
what if, joke lang to joke lang to. Diba, napanood ko lang din sa internet, sa Facebook. What if ibang nationality yung namuno sa atin? Diba? Paano kaya kung hindi itong mga to, hindi yan yung mga set of leaders, hindi yan yung, basta hindi sila, kung sino yung mga nakaupo dyan, palitan lahat, mula taas hanggang baba, ng someone na magte-take over na taga-ibang bansa. Iba yung mindset, iba yung culture. Mas mapapabuti kaya tayo? Hindi natin alam. What if kung, ano ba? May another na bansa na magte-take over. Kami na bahala dyan. Ano lang to parang fiction lang to. Kami na bahala sa bansa nyo, kami na muna magte-take over. So, mapapabuti kaya? Tingin nyo lang, isipin nyo lang muna yung ganun. Let's make it, di ko alam kung tama yung term, Di ko alam kung tama yung term na gagamitin ko, but diplomatic yung pag-take over. Wala nung walang civil war, walang kailangan maganap na ganun, walang kailangan maganap na ba yung nangyari nung panahon ni Marcos? Hindi kudeta yun eh. Martial law, walang ganun. Like formal takeover. Walang brutal na kailangan mangyari. Kung ganun man, sa tingin nyo, mapapabuti kaya? Kayo lang, ano lang sa tingin nyo, kung kayo yung tatanungin. Kasi ko alam parang nasa mentality na rin talaga yan ng kung sino man yung tatayo. And kung sino man yung uupo pala, ba't tatayo, sinabi ko. And malaking feeling ko, hindi sa pagiging conspiratory. Pero, what if hindi wala na sa kung sino man yung naupo dyan? What if kung sino man yung namumuno, hindi na siya yung ultimate power kasi merong bigger organization na namamahala or may in control. Mafia style parang or organization na talaga siya. Like kung sino man yung namumuno para siyang ano na lang, yung paano ba? Siya na lang yung face na hinaharap but hindi na talaga siya yung actual na may control. What if ganun na? Ako may ganun akong feeling na merong bigger organization or bigger group dyan na mas sila yung may control. Sila yung nagdidikta kung ano yung dapat mangyari, kung ano yung dapat nating maging destination or way. Tingin ko ganun. To the point na kahit sino na yung umupo dyan, nothing will change. Again, yung akala mo na sa movie lang nangyayari noon, nakaangat. Yung akala mo na sa movie lang nangyayari noon, nangyayari na nga sa totoong buhay. Yung AI, kala mo, 10 years ago, sabihin natin 10 years ago, yung sitwasyon ngayon, gawing mo movie, sipin mo, wala yan. Palabas lang yan, hindi mangyayari yan. O, tingnan mo ngayon, nangyayari na talaga. Nakawala ng trabaho yung ibang tao dahil sa AI. Alam mo yun, yung noon na conspiracy lang, nagkakatotoo. Kasi matalino rin naman yung mga tao Matalino rin yung mga nag-iisip ng mga ganyan. Kaya hindi mo madedeny yung mga possibilities. Kaya magagawa mo na lang din talaga as an individual, mabuhay ka na lang.
Mabuhay ka na lang sa fucked up na world. Mabuhay ka na lang sa the best thing that you can do for yourself is huwag ka na lang magpa-apekto sa kung ano man nangyayari sa paligid mo. Pero syempre, hindi natin maiiwasan na hindi ka maapektuhan, but like do your best para maka-adapt and find a way na lang siguro paano mo pa rin may enjoy yung buhay mo together sa mga kasama mo, sa mga mahal mo sa buhay. Kasi may choice ba tayo? Yun eh. Ano yung choice natin? May magagawa ba yung voice mo? May magagawa ba yung actions mo? Kasi sa panahon ngayon, minsan yung voice and yung actions mo, kahit yung expression na gusto mo gawin, in the long run, parang ikaw pa yung mapapahamak or yung mahal mo sa buhay yung mapapahamak. Kasi gano'n na talaga sila in a way nagma-micromanage yung higher ups. Wala. Yun yung nakakalungkot dun. Feel free to comment bala, by the way, guys. Alam kong marami sa inyo yung taliwas sa mga sinasabi ko. Marami sa inyo yung mas may alam kung ano yung dapat gawin. Ako, kung ano yung sinasabi ko ngayon, ito lang din talagang alam ko. Hindi ko alam. Ito lang yung knowledge na meron ako ngayon. And kung ano man yung sabihin ko dito, wala namang epekto to sa inyo. More on parang personal experience lang to and expression. Kumbaga. And hindi ngayon, March 2026, yung mga nasa dito kasi, 'di ba, sa buhay kasi may or sa lifestyle kasi merong lower class, mid class, tsaka higher class. Tayo, doon lang tayo sa middle class pababa. I believe na sa ngayon, so far, yung mga high class or between mid and high class pataas, hindi pa sila masyado naapektuhan kung ano man yung sitwasyon natin ngayon. Tingin ko lang. Ang pinaka nagsasuffer talaga tayong mga nasa baba. Hindi na para masabing komportable ka. Ito na yung point na parang kahit magtulungan tayo, parang dead end na rin. Kahit di na tayo mag-away-away, kahit magkaisa for what? Sabihin natin kung sino yung nakaupo man dyan, palitan siya, alisin siya. Someone will take over. Immediate ba yung solution na mabibigay? Or mas better ba yung solution na mabibigay? Kasi kailangan din na, hindi lang yung sitwasyon kasi ngayon, kailangan rin ng immediate na solution. Hindi yung paplanuhin pa and it would take months para masakatuparan kung ano man yung mas mabuting sistema na ipapalit sa sistema ngayon. Hindi realistic yung ganong approach. Tingin ko lang. Immediate solution muna na pansapal and then siguro dun papasok behind the curtain yung mas maayos na sistema. Kumbaga. What do you think, guys? Kasi
imagine, umupo rin halimbawa, sabihin natin, umupo si Lenny. Halimbawa, siya yung nanalo. Yung image kasi sa akin ni Lenny para siyang sobrang karespe-respeto siya. What if kung siya yung nakaupo, tapos, somewhat hindi niya rin na-control. Kasi nga, kagaya din yung binanggit ko kanina, I have a strong feeling na may grupo na mas malaki na nagko-control sa destination natin dito sa Pilipinas. Siya lang din yung sisisihin eh. Alam mo yun? Like, hindi niya deserve yung kung ano man yung binabato nyo rin ngayon sa current na leader natin. Kasi nandun na ako sa point na parang kahit sino yung upo dyan, walang major change na magbabago. Although nung umupo naman si Duterte, talaga naman may nagbago when it comes to war on drugs. Talaga naman, meron talaga nagbago, like it felt safer. Pero nung nag-take over na ito si BBM, parang naging paganon bigla. Naging talagang basta slide downhill. And hindi yung sinasabi na parang tinarget niya daw, economy or something, parang hindi naramdaman. Ayoko maging itong podcast na to hindi dapat to politics. Hindi naman siguro ako parang tunog politician dito. More on nagko-comment lang talaga ako, and yung expression lang coming from an innocent mind, tingin ko. Wala man akong alam sa ganyan eh. Kasi hindi ko pa mahanap ngayon yung momentum pa na i-enjoy muna yung sitwasyon, kasi dead end talaga eh. Siguro next episode, hindi muna ito yung pag-uusapan natin. Ngayon lang kasi ulit ako gumawa ng episode sa channel na to. More on expression lang muna to. So, kayo na lang bahala kung paano nyo iti-take. Pero, yeah. Ang daming dead air. Uncut to eh. Hindi ako gagawa hindi ko to para i-edit. Siguro, ayusin ko lang yung kulay, pero hindi ako mag-e-effort i-cut to. Kasi nga, bahala ako dito, podcast style, raw. Kung ano lang talaga yung natakbo sa isip ko. Ngayon lang. Dito, nag-chill lang tayo. Sasalita, makakausap. Alam mo, sana may podcast partner ako eh. Yun yung gusto ko. Kasi si Mrs. di naman into this. Pero before talaga meron akong podcast channel. Kaso, yung partner ko na yun, meron na rin siyang kailangan i-priority sa buhay. So, hindi na namin natuloy-tuloy yung podcast. But, I hope sana meron na, kasi gusto ko maging fun lang. Yung takbo ng podcast. Hindi yung politics, yung toxic things. Ayoko ng ganong klaseng podcast. Walang laman podcast yung title nung yung YouTube channel namin before. Yun. Mamaya may pasok na naman sa BGC, yung site namin, and carpool. Hindi ako makaka-survive like kung magdadala ako ng sasakyan, magdadala ako ng kotse. Wala. Ito pa, may update.
free toll daw, pero alam ko yung nag-free toll naman siya, hindi naman dun sa toll na madadaanan ko. Like, fuck! Ang silbi nun. Sana, kung posible kung posible lang naman, kung hindi kaya gawing free toll, at least, ikat man lang in half, or dagdagan yung toll na free. Kasi yung Cavitex, yung Cavitex, yung isa pang toll along dyan sa coastal, wala eh. Nagmahal na sila, tapos, and hindi pa free. Sana man lang gawing, kung hindi kaya gawing free, cut man lang in half or bawasan pa. Please. Sana man lang. Laking tulong na sa amin yan, BBM. Ito pa. Ay, wag. Naisip ko paano kung AI yung mag-take over. Ano kaya yung solution ng AI? Medyo complex na yun. Hindi ko na kaya deep dive sa ganong klaseng topic kasi matindi yung complexity ng AI. Sa ngayon, ang dami, mga kasama ko sa trabaho, mga dati silang part ng Google, na-retrench sila or natanggal sila sa Google, nilipat na lang sila sa back office ng AT&T kasi nga yung trabaho nila, as in yung trabaho nila, pinalitan ng AI. Ano ba yung pinakatrabaho nila? Parang project din something sila sa Google, but imagine that. Kami, tech support, ako previously, tech support ako ng Microsoft. Hindi man nila maamin, pero pinapalitan na rin kami ng AI. Kasi nga, customer can just do their research, use Copilot, ano yun. Kasi yung pag-assist namin sa customer before, ginagamitan namin ng Copilot. And, eto baka tingin nyo, conspiracy lang to, but I am certain na the way kung paano kami mag-assist sa customer, yung when it comes to approach and yung technicality na side, kumuha ng information yung AI from that so that they can replace us and sila na yung mag-assist sa customer. Ganun. Yun lang kasimple yun. Increase yung mga presyo ng mga bilihin, increase yung gas, kawalan ng trabaho dahil sa AI. Movie lang to talaga before. Sa movie lang nangyayari to. Ngayon, ito na, legit na. Yung mala cyberpunk na nakikita natin na movie, parang dun papunta Na yung mga flying cars, tapos dyan sa mga matataas na building, floating something, nandyan yung mga higher class, tapos yung mga lower class na kagaya natin, nandun tayo sa baba. Like, urban yung pamumuhay. Good thing, wala na yung pandemic. And I hope sana wala na talaga. I think, pwede ko na i-cut to kasi nga, yun lang naman yung mga gusto ko i-express. And at least, kahit pa paano na-express ko na rin siya. So, yun. Thank you all for watching, guys. Paano ba? Maybe next week,
Gusto ko rin mag-upload sa channel na to. Gusto ko siya gawa ng episode kasi mga expression ko. Wait lang, may nag-chat. So yun. Thank you all for watching. See you again next time. Peace.